Meron po tayong bagong balita dito na gumulantang sa Ethereum community at sa buong mundo ng crypto. Si SharpLink Gaming, isa pong kumpanyang nakalista sa Nasdaq, ay bumili ng 10,000 Ethereum mula po mismo sa Ethereum Foundation. Pero teka, hindi lang ito basta simpleng pagbili. Ayon po sa kanilang chairman na si Ginoong Joseph Lubin, na siya ring co-founder ng Ethereum mismo, ito raw ay bahagi ng kanilang long-term strategy at hindi lang pang short-term trading. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit napakahalaga ng move na ito. At ano po ang epekto nito sa presyo ni Ethereum at paano na rin po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ayan po ang ilang mga katanungan lamang na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari sa pagitan ng SharpLink Gaming at ang Ethereum Foundation. Nito pong kasing nakalipas na July 10, 2025 ay kinumpirma ng SharpLink Gaming na bumili sila ng 10,000 ETH mula sa Ethereum Foundation. At ang presyo, umabot po sa $25.72 million. At nabili na po nila ang kanilang ETH sa presyong 2,572.37 per coin. Yan, ang transaction po ay nangyari sa pamamagitan po ng tinatawag na OTC or over the counter. Ibig sabihin ay hindi po ito dumaan sa regular na exchange tulad po ng Binance or Coinbase. Ito po ay isang direct private deal mula sa multi-sig wallet ng Ethereum Foundation papunta sa SharpLink. At ano po yung catch? Hindi lang ito simpleng investment. Ang plano po ng SharpLink ay i-stake at saka i-re-stake ang lahat ng ETH na ito. Ibig sabihin ay ilalak po nila ito sa Ethereum network para kumita ng passive rewards habang tumutulong din sila sa security ng network. Ayan. Ngayon ay sino nga ba itong si SharpLink Gaming at bakit po siya bumibili ng napakaraming Ethereum? Ayan. Ang SharpLink Gaming ay isa po itong technology company na nakatuon po sa real-time sports betting at iGaming na nakabase po sa US. Pero ang nakaka-excite po dito ay nagsimula na silang gumamit ng crypto at specifically ay si Ethereum bilang kanilang primary reserve asset. Nitong mga nakaraang linggo ay si SharpLink ay bumili po ng 7,689 ETH mula po noong June 28 hanggang July 4 na nagkakalaga po ng $19.2 million. At ngayon, dahil po sa bagong acquisition nila ay umakyat na ang kabuang holdings nila ng ETH sa 215,634 na tokens. Sa ngayon ay sila na po ang pinakamalaking public company na may ganitong kalaking hawak ng Ethereum. Ngayon is bakit po nila gustong i-stake, yan, or bakit po gustong i-stake ng SharpLink ang kanilang mga ETH dito. Ayan. Ang staking ay parang pagpapautang po ito ng iyong crypto sa network para ito'y mapanatiling ligtas, mabilis, at saka decentralized. Kapalit nito ay kumikita ka po ng staking rewards at kung saan ay parang may interest sa bangko. At ang nakakatawang part po rito ay sa ulat po ng SharpLink ay nakakuha na raw sila ng 320 ETH mula sa rewards nitong mga nakaraang linggo lamang. At ang mga kinita po nilang ETH ay na-restake na rin. Ibig sabihin ay parang snowball effect. Palaki ng palaki ang potential rewards nila habang bumababa rin ang supply ng Ethereum sa market. Kapag mas marami pong ETH ang naka-stake, mas kaunti po ang available supply sa circulation. At kapag bumaba po ang supply habang tumataas ang demand,
Yan, guess what? Tataas po ang presyo, syempre. Ngayon ay ano naman po ang papel ni Joseph Lubin sa transaction na ito? Si Ginoong Joseph Lubin ay hindi lang basta co-founder ni Ethereum. Siya rin ngayon ang chairman ng SharpLink Gaming. Kaya makikita natin na may deeper connection talaga ang dalawang entities na ito. Ayon po kay Ginoong Lubin, ang pagbili po nila ng ETH ay hindi lamang para kumita, kundi para isulong ang decentralization at economic empowerment. Mga prinsipyo na pinaniniwalaan ni Ethereum. Para sa kanya, ito raw ay isang modelong dapat tularan ng ibang mission-driven organizations. Ayan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito sa presyo ni Ethereum. Ayan. Matapos po ang announcement, si Ethereum ay umakyat sa presyong $3,005 na may 7.85% growth sa isang araw lamang at 18.54% naman na growth sa loob ng isang linggo. Hindi na po ito coincidence. Malaki po ang epekto ng pagbili ng SharpLink Gaming at ang positive sentiment na dala po nito sa community. Kung marami pang malalaking kumpanya ang gagaya dito kay SharpLink na gagamit ng ETH bilang reserve asset, siguradong mas tataas pa ang demand kay Ethereum. At gaya nga ng nabanggit natin kanina, kapag bumaba po ang supply at tumaas ang demand, yan, magkakaroon po ng pagsabog sa presyo. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin, bilang mga Pinoy crypto investors ay napakahalaga po ng ganitong balita. Una ay pinapatibay po nito ang kredibilidad ni Ethereum bilang isang long-term na asset. Kung ang isang Nasdaq-listed na kumpanya ay willing bumili ng 10,000 ETH at ilak ito sa network, ibig sabihin ay mataas po ang tiwala nila sa future ni Ethereum. Pangalawa, maaring ito po ay simula ng institutional adoption ni Ethereum. Hindi lang sa Amerika, kundi pati na rin sa buong mundo. Ayan. Kung dumami ang kumpanyang gagamit sa kanya bilang reserve asset, tataas po ang presyo nito sa long term. Ibig sabihin ay magandang opportunity po ito para sa mga naghahanap ng long term investment. At pangatlo, ang staking ay patuloy na nagiging mainstream. Kung titingnan po natin, kung may sapat kang ETH at marunong ka pong mag-stake, pwede kang kumita ng passive income habang hawak mo pa rin ang iyong asset. Perfect po ito para sa mga OFWs, freelancers o kahit mga estudyante na gustong mag-start or mag-umpisa sa crypto. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito sa hakbang na ito ng SharpLink ay sa totoo lang ay saludo ako sa kanilang ginawa. Hindi po ito impulsive move. Isa itong strategic decision na nagpapakita ng matinding tiwala sa ecosystem ni Ethereum. At dahil dyan ay binibigyan nila ng lakas ng loob ang mga maliliit na investors tulad natin na maniwala na rin sa potensyal ni Ethereum. Kung si SharpLink ay willing pong bumili ng 10,000 ETH sa presyo na 2,572.37, ibig sabihin ay naniniwala silang mas tataas pa ang mararating ng asset na ito. At kung may plano po silang ilak ito at hindi ibenta agad, ibig sabihin ay hindi po nila habol ang quick gains, kundi ang future ng Ethereum mismo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.